Gusto kong sulitin yung mga huling araw natin dito sa Pilipinas. Ayokong sayangin. Na-enjoy ko din naman yung init na yun. Soaking in yung mga last moments na mainit. Kasi pagbalik namin, malamig na ulit sa Canada. Pero magsispring na naman din sa lugar namin. Yun yung nakakamiss. Nakakamiss? As if. Nakakamiss minsan. So hindi lang dapat, hindi araw-araw ganyan. So kaya siguro na may miss ko. Siguro kung araw-araw maano rin ako. Parang, siyempre, hindi tayo sanay. Okay, we're eating in Summer Palace. This is a Michelin rated as of 2026 Chinese restaurant inside of Shangri-La. Good morning guys. Kakagising lang namin sa 8 o'clock in the morning. And mamaya lalabas na rin kami para mag-breakfast. And gusto ko lang pakita sa inyo yung view dito sa aming room again. It's so nice. Ang sarap ng tulog namin. Ganda talaga ng hotel na to. Grabe. And ang ganda ng location. Right in the heart nung sa BGC talaga siya. Makita nyo yung window niya is from floor to ceiling. Ayan. Tapos ito na kagad. Ito yung kagad yung bumungad sa amin nung pagbukas namin ng pinto. Ang ganda kasi ng view. Kita mo yung mga buildings na yan. Residential area siguro itong mga to. Bench tower right there. Tapos may Bonifacio. Ano to? Bonifacio 1. Technology tower. Mag-breakfast na lang kami ngayon. Maghanap kami kung saan kami kakain. Tapos may mga ano ba mga plano today? Lunch. Tapos meron kaming appointment sa massage mamaya sa Robinson's Magnolia. Massage and facial. Binook yun ng aking friend na si Aiza. College friend. Siya nag-book sa amin noon. So, punta kami doon mamayang hapon. And then, balik ulit dito. Dinner naman kami. Hindi ko alam kung matutuloy kami din sa Shangri-La. EDSA naman yung kakainan namin for dinner. Chinese restaurant daw. So, tapos tomorrow is our last day. Full day dito sa Philippines. Tapos, Sabado ng madaling araw, uuwi na rin kami. Balik na kami ng Canada. So, yun kaya medyo kailangan natin enjoyin yung mga last few days natin dito sa Pilipinas. Kasi after nyan, matatagalan na naman tayong bumalik ulit. Hopefully, hindi na after 18 years. Baka 18 years, baka 60 years old na ako, bago ba kabalik dito. Sana naman wag naman. Yeah, kasi pangarap talaga namin na dalhin yung mga bata dito sa Pilipinas para ma-experience din nila. Makita nila kung ano ba yung, kung saan ako lumaki talaga, di ba? Yun yung siguro desire ko, yung dream ko na masama yung 3 bata dito. Ayan, lalabas lang ako ngayon para bumili ako ng breakfast dito sa Jollibee. Nagkikrave ako ng breakfast sa Jollibee. Hindi pa ako nakakain dito mga breakfast meal. Kaya try ko yung tapa nila o yung longganisa nila. Dito tayo. Paglabas natin, yun na yung mismong ng BGC Ito rin yung magandang coffee shop. Arabica. Ayan yung lumabas ni Richard. Kaya ako na lang bibili. Gusto kong sulitin yung mga huling araw natin dito sa Pilipinas. Ayokong sayangin. Yung tita ko naman itulog pa. So almost 9 o'clock na yata. Hindi ko alam kung saan ang Jollibee. Google na lang natin siya. Yan, ito ang BGC. Jollibee, where are you? Ganda ng panahon. Hindi pa yata umulan dito kahit isang beses sa Pilipinas. Sa Singapore lang namin naranasan yung ulan. Sa Boracay wala din. Bago, kakalagay lang nila ito. Kahapon wala ito. BMW Future Forward Tour. Wala yung kahapon. Teka, google ko muna yung Jollibee. Medyo busy na dito sa lugar na to. Ang daming sasakyan, traffic, ganyan. Mas makikita mo may KFC, may Bonchon, may Red Ribbon na. Ayan na yung Jollibee. Diba? Parang ngayon lang kakain sa Jollibee. Pero kasi sa Canada, walang breakfast doon. Ayokong tumawid, walang supply. Dito nakakatakot. Kailangan ingat, ang daming motor. Got the goods. Starbucks. Ano yung breakfast. Tingnan nyo guys, yung sa Starbucks din na nilalagay pa nila sa paper bag para madaling buhatin. 3 drinks kasi yan. Diba? Yan ang Jollibee breakfast namin.
Tahimik pa dito. Sarado pa yung mga ibang restaurants. It's a nice day actually. Hindi siya masyadong mainit. Mahangin. I like to live here. Kaya lang napakamahal dito. Parang lahat kasi andito na eh. Everything is walking distance. Kaya ang daming mga foreigner din na gustong tumira dito. Pero mahal talaga dito sa BGC. Lapit lang ng hotel kasi very nice location ng Shangri-La The Four. Magstay kayo dito. And chinek ko sa booking.com. Ang pagstay dito, pag weekends mas mura siya, 16,500. Pag weekdays medyo mahal, 18,500. I'm back. Kain na kami ng Jollibee. For the first time, tapa. At saka pancake. Ayan, pancake. Tapos nag-order din tayo ng Starbucks kape. Kailangan natin ng kape. Here, I bought you rich. Oh. Latte. Latte. Right there. And then mine is triple mocha cappuccino. Ano pala ito? Pala 20 lang yun. Ayan siya. Hello, Jenny. Ayan. Dati nag-work ako sa Jollibee. Doon ako nag-work summer job. Tapos na-short ako. Mga unang ano ko pa lang yun. Kasi may bumili sa akin nun. Paggabi na. Tapos, ang in-order niya lang siguro mga 50 pesos. Tapos, 1,000 yung binigay niya. Something like that. Tapos, pinalitan niya. Sabi niya, may 50 nga daw pala siya. So, binili, parang sinuklian ko na siya noon. Tapos, basta parang ganun. So, parang na-doble yung nasuklian ko siya na hindi naman niya binigay yung 1,000. So, ayun. Lesson learned. Iyak ako ng iyak nun. Short. Kasi ikaw magbabayad nun. Ganun dati. Ganun pa rin ba? Pag na-short ka, ikaw magbabayad. Sarap ng itlog. Try natin yung tapa. Matamis. Sarap. Sarap ng sinangag. Ang konti lang. Magkano to? Parang 139 solo meal. Wala siyang drinks. Ang sarap. Matamis. Happy. Sarap, babes. Pagandaan dito sa Pilipinas. Yung presyo nakalagay na dun sa mga menu nila. Yun na yung presyo na yun. Wala nang additional. Kasi pag sa Canada, iba pag bumili ka, kunyari, ang presyo is like $7.99, may tax pa yun. So, kunyari, ang bill mo is like $34. Tapos may tax pa yun. Sa Alberta, 5%. Sa Ontario, 13%. So, hindi mo pa alam yung exact amount na babayaran mo. Pero dito, eksakto. Kunyari, 139 yung Jollibee tapa, beef tapa, 139 lang babayaran mo. So, alam mo kung magkano talaga yung exact price. Kasama na ang tax. Hindi ko nakabili sa Jollibee. Gusto kong itry yung Jolly hotdog kasi wala dun sa Canada din. Try. I remember itong butter. Gabi-gabi, meron naka-assign dyan na ini-scoop yung butter nung ice cream scooper. Tapos tig-isa sa bawat ganitong container. Kabilog yung butter. Talk about the thing. The melon scooper. The melon bowl scooper. So, parang ganun, basta bilog siya. Sarap! Ang sarap ng butter. Marami. Dito sa Shangri-La. Pag ayaw mong magpa-housekeeping, pipresin mo lang ito, nakalagay, do not disturb. Tapos iilaw din siya sa labas. So alam na nila na ayaw mo magpa-housekeeping. Ayan. Tapos kung
Dito hindi kakakatok. Dito ay magdo-doorbell ka. Yan, doorbell. Delivery! Puro delivery. Ayan. Oh, di ba nanonood kami ng video na, ano na to? Iba na to. Ibang bahay. Hindi yan. Ito mga bahay doon. Ganyan ang mga bahay doon sa lugar namin. Dami pang ano, or ano. Marami sa Alberta. Libre tong banana chips. Sarap siya. Uwi ko na lang siya. Pampasalubong, di ba? Ayan. Hello guys. We're here at Huawei. Shangri-La Fort. We're going to our spa appointment, massage, at saka facial appointment. Courtesy of my college friend, Isa. Thank you for booking this for us. It's a free massage. Thank you. And facial. And siya lang facial. Ayaw ko kasi nung piniprick yung mukha ko masakit. Hindi naman daw masakit pero ayaw ko. So, maglalakad-lakad na lang ako nun after. Robinson's Magnolia. Parang may red carpet pa, oh, di ba? May pa red carpet. Saan tayo? Ah! Ito yun, oh. Yung gusto ko i-try. Okay, try it. Wait, later. Try it. Very milky. Good. It's good. Ano yan? Japanese. Ayan, Tokyo Milk Cheese Factory yata ang tawag dyan. Miniso. Can I taste? Lasa ng gatas ng kalaba. What's in the taxi? Need something? Supposed to be 323. Binigyan ko ng 500 kasi traffic eh. Grabe eh. And then? Ang saya niya. Kaya ng driver. Nagulat siya. Oh! Talaga po ma'am. Thank you po. Sabi niya. Ang haba kasi nung biniyahin namin. Basta may lang. Eh, napaka-traffic. Nakatulog na kami. Ha? No, 323. Ayan. Nag-tip na lang kami dun sa driver. Pag mga ganun, yung mga traffic, tapos mahaba yung biyahe, nag-tip talaga kami ng... Hindi naman malaki yun kasi parang $3, $4. Saan ba yung Told you, you'd make a good mayaman person. Stop. Ma'am. Lahat naman dito tawag, ma'am. Ma'am, kahit hindi naman tayo mayaman, no? Yan. Sanay lang yung mga taong gano'n. Ma'am. Ma'am. Wait, saan nga ba yun? Ayun, oh. Ito pala yung new wing daw. Dito kami magpapamasahe. Kasi ito meron silang malaking palaruan sa mga bata. Tambay-tambay dyan. Dito to sa Robinson's Magnolia. First time ko dito. Parang ewan ko dito na to nung dito pa kami nun. Parang wala pa yata. Ikot pa. Dito kami magpapamassage. This time early, it's not my first time. Ha? And guys, bumili ako ng isang cheese roll dito sa Mary Grace. $89 pesos. Try natin siya kung masarap na siya. Ito siya. Ang itsura niya. Try natin. So yan, ito yan guys. Salita ako ng salita, hindi pala naka-record. So yan, malambot siya, masarap siya. Si Richard nag-start na magpamassage. After 1 hour ako na. Tapos siya magpapa-facial. So kaya nag-iikot lang ako ngayon. Sarap. Worth it naman yung 89 pesos. Nabas tayo dito. Sa kanilang park. Ang init. O yan, diba? Ay.
init. Ah, ah. Ang ganda at social na ano na to, coffee shop po. Caroline and Holden Coffee. Ang aesthetic niya sa loob. Oh, umikot na lang pala ako. Ah, ito yung mga food court yata sa baba. Baba tayo. Ako, ito na yung last chance ko. Tikman ko itong cheese pandesal. Isang peraso lang. Cheese pandesal. 17 pesos. Sinasatisfy ko na lahat ng mga maliliit na cravings ko. Cheese pandesal from French Baker. Yan. Hindi siya masyadong fresh. Hindi mainit. Hindi mainit eh. Hindi masyadong masarap. Okay lang. Dito tayo ngayon sa labas. Actually kasi pag sa mall, talaga nilalamig ako. Sana may sweater akong dala, pero wala nga akong dalang sweater except for yung sa ginagamit ko sa airport. So, mas gusto ko yung init kaysa sa lamig ng aircon sa loob ng mall. Okay lang, papasok ako minsan once in a while para magpalamig. Pero na-enjoy ko din naman yung init na yun. Soaking in mga last moments na mainit kasi pagbalik namin malamig na ulit sa Canada. Pero magsispring na naman din sa lugar namin. Kaya okay na rin. Pero iba kasi yung yung init dito, iba yung alinsangan. Yun yung nakakamiss. Nakakamiss? As if, nakakamiss minsan. So hindi lang dapat, hindi araw-araw ganyan. So kaya siguro nami-miss ko. Siguro kung araw-araw maano rin ako. Parang, siyempre, hindi tayo sanay. So, pero ngayon, okay siya. Kaya, ini-enjoy ko na lang yung the last few days na mainit. Bago tayo bumalik sa malamig na panahon. Ayan. Nakangin naman. Ako lang yata yung umuwi ng Canada na natutuwa sa init. Yung iba init na init. Si Richard actually, hindi na siya masyadong lumalabas kasi nga, actually, nung nasa Singapore kami, nagka-heat rash siya sa tiyan, sa kilikili, yung mga pinagpapawisan, yun, nagka-heat rash siya. Kasi lagi nga pinagpapawisan sa Singapore. Kasi nga very hindi ko alam, humid, yung pakaramdam. Tapos kasi diba pag umulan, tapos yung singaw ng lupa parang ganun, parang mainit siya. Kaya minsan, kahit na hindi mo naman nararamdaman yung init kung sa balat mo, pero parang pagpapawisan ka talaga siya. Pagpapawisan ka pa rin, yung nanlalagkit yung pakiramdam mo. Ganun yung init sa Singapore. Pero na-enjoy namin yung trip na yun sa Singapore. Sobra. Hindi siya stressful, very relaxing lang siya. Actually, yung buong trip na to, hindi siya talaga super stressful. Hindi namin pinorse yung sarili namin na pasyal talaga. Go. Kung ano lang yung kaya namin, minsan papahinga lang, matutulog, ganyan. Relax lang talaga siya. Kasi 2.5 weeks is not enough. Ayaw namin na sobrang mapagod. Si Joel, ang laki na ng pamangkin ko. Mag-dinner kami dito sa Chinese restaurant dito sa Shangri-La EDSA. May mga restaurant pala dyan. Dito rin meron. Tapos dito rin. Ito yung Chinese restaurant. Babes. What's this place called? What's the name of the restaurant? Ano daw name ng restaurant? Anong name ng restaurant? Summer Palace. Oh, Summer Palace. Okay, we're eating in Summer Palace. This is a Michelin rated as of 2026 Chinese restaurant inside of Shangri-La. Ito yung pagkain.
That's why I thought I had really so good. Right? Masarap. Lahat masarap, guys. This with the rice? Good. Delicious. Delicious. Kung sasakyan ng tita ko, di ba? Kung walang, sinong driver? Dito ako. Dito ako sasakay, pwede ba? O bawal? You got this done? Ha? Chinelas ko. You got the decals done? Malinis ha, in fairness. Ang sana, dumi. Dapat dito ka sa gilid, pagbaba, no? Gusto mo? Lakad kami dito sa BGC. Hanap kami ng Watsons para sa gamot ng tita ko. Masarap ng simoy ng hangin ngayon. Malamig-lamig siya. So yung BGC at night. Hindi ito yung pinaka-center. Wala masyadong tao dito. Wala na yung screen. Patay na. May oras lang pala yun. Dead na siya. 10 o'clock lang ah. Ayan, wala na. Patay na yung screen. Dami pa rin tao. Sa portal. 10 o'clock na. Ayun sa portal. Tingnan nga natin. Kung anong bansa na. Daming tao. Ayun, oh. Wala. Sayang wala kami sa Canada niyan. Oo nga eh, no? Ay, sasayaw. Walang tao sa kanila. Umaga kasi. Dito napakadami, lagi may tao. Puro tuwang-tawa yung mga nasa kabila. Nag-heart. Halika na, tumawid na tayo. Halika. Ayan. Ako pa umuwi. Ito ko lang bumalik. Kulang 2.5 weeks. Grabe. Indian mango. Ngayon lang ako nakakita nito ulit. After a long time, guys. Indian mango. Famous sa Jego Donuts. So, try na. Masarap. Masarap. I love it.